Merong nakakita na si Camille Villar ay nasa House of Representative kanina. Tapos, ang eksena is supposedly hindi nga pupunta yung mga minority senator sa SONA. Ganon. Ganon ang usapan. Nagpunta siya. So, I do not want to read much to it. Pero syempre, hindi talaga nila maiiwasan na merong tataas ang kilay, di ba? Eto pa lang isa nakakaloka. Ngayon, bago natin pag-usapan yung substance ng SONA, no? Pag-usapan lang natin yung mga peripheral issues. Ito nakakatawa. Kasi itong page na to, Opposition PH, ayan, delusional no? Sobrang delusional talaga nitong mga na to. Delusional talaga itong mga So parang iniisip nila si Risa Ontiveros is part of the opposition pa rin. So ganun yung hinuha nitong page na ito. Opposition is with Senator Risa Ontiveros. Ayan. There will always be that woman who refuses to clap when the president is introduced before his speech. So parang ang dating is si Risa, naninindigan siya kasi kumbaga parang hindi niya talaga pinapalakpakan si BBM. Kahit anong mangyari, hindi siya magkikiss ass. Parang ganun yung gustong parating na. Sabihin na natin, hindi siya pumalakpak during the introduction. Mga bakla kayo ng taon, todo naman yung palakpak ni Risa. Teka, may post si Old School Pinoy dyan eh. Sa mga magpapad kay Risa, yan ang ipa-fund ninyo? Sure kayo dyan? Sure kayo ipa-fund nyo si Risa? Diyos ko, wala siyang issue na consistent siya sa kanyang paniniwala. Sobrang wala. Nagsalita ba si Risa tungkol dun sa kay Vice Ganda? Nagsalita ba siya tungkol kay Vice Ganda? Si Risa Ontiveros. Hindi ba siya nagsalita? Yung, di ba, si Vice Ganda nag-public apology dahil dun sa ginawa niya sa Showtime. Pakita natin yung video kasi it is actually very, very disturbing. Ayan. Vice, ang problem kasi sa'yo, kaya people are not going to let go of your politically incorrect jokes and anong tawag dyan? Yung skit. Your politically incorrect skits. Kaya hindi yan tatanggapin ng mga tao kasi sobrang politically incorrect. Kasi nagmomoral-moral ka. Tinuturuan mo kami about politics. Tinuturuan mo kami about, dapat ganito, dapat ganyan, tapos mahilig ka rin mag-moralize sa buhay. Ganon. Sila Dolphy, nakikialam ba sila sa politika? Sila Panchito? Hindi. Good time lang. Yung mga ganitong klaseng usapan, dito gustong-gustong ini-inject ni Risa yung sarili niya. Di ba nga, kaya nga siya proud na proud dun sa Safe Space Act. Di ba? Kaya nga siya proud na proud dun sa Safe Space Act. Na dapat walang nababastos, walang because of gender and race, di ba? Pero sa mga ganitong usapin, dahil kakampi ni magkakakampi yung mga yan, mga pink yung mga yan, wala silang eksena. Sabi ng third floor, may kumakalabit daw na senador behind the scene na parang boboto ng yes sa conviction ni VP. Basta tigilan na daw siya at huwag kasuhan. So, may mga nag-connect nga eh. Kasi merong nakakita na si Camille Villar ay nasa House of Representative kanina. So, ang problema, nakita kasi sa kanya nasa House of Representative siya. Ipakita ko sa inyo. May nakakita sa kanya na nasa House of Representative siya kanina. Tapos, ang eksena is supposedly hindi nga pupunta yung mga minority senator sa SONA. Ganon. Ganon ang usapan. Nagpunta siya. So, I do not want to read much to it. Pero syempre, hindi talaga nila maiiwasan na merong tataas ang kilay, di ba? Meron talagang parang ayan. May nakita sa kanya na nasa House of Rep, umattend siya. Ganon. Ayan, okay. So, ayun, nagpunta siya, siya. So, baka siya yung tinutukoy. May nakapicture. Diba?
Sabi ni May Toast My Niece, ay sus din ako umaasa dyan kay Camille, sala sa init, sala naman yang, sala sa init, sala sa init naman yang babaeng yan. Oo, mahirap umasa actually sa totoo lang. Hindi rin ako masyado nasaktan kasi parang sa akin, well, as long as basta you do, wala akong masyadong expectation sa kanya. Pero, pagka ganyan siya ng ganyan, ayan, hindi siya makakahanap ng suporta sa mga DDS support, sa mga DDS. 'Di ba? 'Di ba? Kasi it's become your your politics na, 'di ba, na hindi nyo kaya manindigan. You cannot take some punches. Yun yung problem. Kung ako kay Camille, ma'am, manindigan ka na lang. Magpakatatag ka. Kasi mas rerespetuhin ka ng taong bayan kapag ka you stay on course. Ganon. Kasi nga, naiintindihan naman ng mga tao nung una, di ba, naglaro kayo, ganyan-ganyan. Naiintindihan yun eh. Naiintindihan yun ng taong bayan eh. Kasi kumbaga parang, may mga negosyo kayo, meron kayong mga interest na gusto nyong anuhin, gusto nyong protektahan, ganyan-ganyan. So kumbaga, kailangan nyo maglaro talaga sa politika. Ngayon, yung fact nga na ang dami-dami yung interest, questionable na nga yun eh. For many Filipinos, questionable na nga yun. Doon pa lang questionable na. Gayong pa man, yung mga Pilipino, maintindihin. So, sige, marami kayong interest, kailangan yung maglaro ng politika, adi okay, fine. Pagkatapos, nung naglaro kayo, hindi rin naman kayo nirespeto ng BBM administration, hindi rin naman kayo pinagbigyan sa mga gusto ninyo. So, parang dapat by now, manindigan na. There's no reason to by now you should already know your position. 'Di ba? Sabi ni Strictly, the Camille Villar na nagsabing mas masahol kay Pakay Kudas ang mag-traitor sa grupo nila. Abay, magaling iha. True. True. Basta pag na-convict si Inday, civil na lang, ginago na nga tayo eh. Alisin pa. Nag-iisa ng pag-asa natin sa 2028. Gulo na ito. True. Ayun. So, sa akin, ay ma'am, kapoy, ma'am. Kapoy. Ayun. Eto pa na isang nakakaloka. Ngayon, bago natin pag-usapan yung substance ng SONA, no? Pag-usapan lang natin yung mga peripheral issues. Ayan. Okay? Mga peripheral issues. Ito nakakatawa. Kasi itong page na to, Opposition PH, ayan, delusional eh, no? Sobrang delusional talaga nitong mga na to. Delusional talaga itong mga So parang iniisip nila si Risa Ontiveros is part of the opposition pa rin. So ganun yung hinuha nitong page na ito. Opposition is with Senator Risa Ontiveros. Ayan. There will always be that woman who refuses to clap when the president is introduced before his speech. So parang ang dating is si Risa, naninindigan siya kasi kumbaga parang hindi niya talaga pinapalakpakan si BBM. Hindi siya pumapalakpak. Kahit anong mangyari, hindi siya magkikiss ass. Parang ganun yung gustong parating na. Sabihin na natin, hindi siya pumalakpak during the introduction. Mga bakla kayo ng taon, todo naman yung palakpak ni Risa. Teka, may post si Old School Pinoy dyan eh. Isa na nga lang pangahawakan ng mga supporter ni Risa sa kanya eh, no? Nakasinghot ba ng ibang hangin si Risa na? Si Risa playing safe yan. Di yan babatikos kay BBM pero di niya kakampi, sabi ni Catherine Rose del Mundo. Hindi ma'am, kakampi na siya ni BBM. Ano ba kayo? Kakampi na siya ni BBM. Actually, kaya nga siya inaaway si Risa, kaya inaaway ng mga ka-block niya, yung kamakabayan block niya. Kaya siya inaaway ng mga kamakabayan block niya. Kasi nga, ang laki-laki na ng pakinabang niya kay BBM. So parang sobrang kakampi na siya, ganyan. Kayo ba naman? Yung mga hearing na hinawakan ni Risa Ontiveros, full support ang executive office. Maghahanap tayong birth certificate. Ay, sige, hanapin natin pati yung nanay ni Arius Guo. At tingin niyo sino naghanap nun? Naghanap nun, staff ni Risa? Hindi. Ang naghanap nun, mga executive offices by virtue of the request of Risa Ontiveros.
Sabihin yung hindi kakampi ni BBM si Risa. Magkakampi na yan, matagal na. Desperate for endorsement si Risa, kaya kumakampi kay BBM. Yung mga nandyan sa SONA, hindi dapat iboto ng taong bayan. Tandaan ninyo ang mukha kasabuat sila sa Maleta Gang. Baka audition kay BBM kasi olat siya kay Mama Lenny. Well, I think Risa is just happy to be there. Happy to be part of the race. Alam rin ni Risa na hindi siya mananalo eh. Ang kailangan kasi ni Risa is she has to demonstrate a certain level of formidability in order to formidable enough that she can actually convince people, rich people, to fund her campaign. So it's really for the funds. It's really for the funds. So ngayon ang nakakatawa dito, sa mga magpa-fund kay Risa, yan ang ipa-fund ninyo. Sure kayo dyan? Sure kayo ipa-fund nyo si Risa? Diyos ko, wala siyang issue na consistent siya sa kanyang paniniwala. Sobrang wala. Nagsalita ba si Risa tungkol dun sa kay Vice Ganda? Nagsalita ba siya tungkol kay Vice Ganda? Si Risa Ontiveros. Hindi ba siya nagsalita? Yung, di ba, si Vice Ganda, nag-public apology dahil dun sa ginawa niya sa Showtime. Pakita natin yung video kasi it is actually very, very disturbing. Ayan. Demonstrate ko lang na parang, putya talaga, seryoso kayo, ipa-fund nyo yan si Risa Ontiveros sa... Mag-isip-isip kayo, Diyos me. Mag-isip-isip kayo kung aanuhin nyo yan. Kailangan natin italakayin to kasi para, 'di ba, yung mga malaman ninyo kung gaano ka-inconsistent to si Risa Ontiveros. Ayan. So this is part of Showtime na segment, parang Mememar, parang Marimar na Meme Vice, ganun. So anyway, ito yung isa sa mga skit nila. Sira ulo ka ba dito? Maraming salamat. Kasi parang ang dami kong pinagdaanan. Uhaw na uhaw ako. Eto na, iinumin ko ng tubig. Yun siya, anong ginagawa mo? Mga muchacha! Nasaan niyo? Ginagawa niyo sa kanya? Nakakagulat naman ang mga pangyayari dito. Ang sabi Ano ko, nangyari sa'yo? Bakit nagputik ka? nakakagulat na. Nagulat ako doon sa... Basang-basa naman ako. Sino ba yung sumigaw? Ikaw ba? Ang ginagawa niyo sa kanya? Ang sinabi ko, alagaan siya. Napinik. Ayan. So, tangina, no? I think, hindi, wala pa ako nakikita na nag-argue that way eh. Pero kung kunwari, kakampi ako nila, Vice Ganda, ang magiging rebuttal ko siguro na parang, bakit nagalit kayo? Bakit sa mga slapstick comedy nila, nila Dolphy, nila Panchito, nagbabatukan pa nga yung mga yun, ganyan, tapos, tanga, nagaganon-ganon. I mean, yung parang, they also, to certain extent, exude that kind of comedy wherein they demean the subject of their comedy. 'Di ba? Kung kakampi ko nila Vice, 'di ba? Yun yung sasabihin ko eh, yung gano'n na parang, ba't kayo galit na galit sa akin? Bakit pag ako, dahil babakla ako, kaya pinag-iinitan niyo ako, pero pag kayo mga slapsticks comedy na iba, hindi naman kayo nagagalit, hindi niyo inaaway, ganyan, etc., etc. Yung mga Panchito kind of comedy, mga Dolphy kind of comedy na, yun 'di ba, yung may mga binabatukan, yung may mga gano'n, yung mga ganong etchos. And to which, kung kunwari ganun yung wala akong naririnig na ganun eh, na nagsasabi ng ganun. Which is, I think medyo mas malakas-lakas pa sana yung argumento nyo kung ganun yung inyong argument sa pagtatanggol kay Vice Ganda. However, even with that argument, I will reply. At sasabihin ko na, Vice, ang problem kasi sa'yo, kaya people are not going to let go of your politically incorrect jokes and anong tawag dyan? Yung skit. Your politically incorrect skits. Kaya hindi yan tatanggapin ng mga tao. Kasi sobrang politically incorrect. Kasi nagmomoral-moral ka. Tinuturuan mo kami about politics.
Tinuturuan mo kami about politics, tinuturuan mo kami about, ay, dapat ganito, dapat ganyan, tapos mahilig ka rin mag-moralize sa buhay. Ganun. Eh sila Dolphy, nakikialam ba sila sa politika? Sila Panchito? Hindi. Good time lang. Ganun. Pagkatapos ngayon, ikaw ngayon, ang pangalan nito, ikaw naman na Vice, ang lakas-lakas mong i-present yung sarili mo na politically correct ka, but your jokes are not. Diba dapat consistent ka? Sabi ni Picky Mong, Dolphy never incorporated racism in his comedy style. Same with Bayani and Long Mejia. Doon siya maling-mali doon sa part na, bakit nagpuputik ka? Yun, super racist. Ayun. Super racist talaga. Ngayon, yung mga ganitong klaseng usapan, dito gustong-gustong ini-inject ni ni Risa yung sarili niya eh. Di ba nga, kaya nga siya proud na proud dun sa Safe Space Act. Di ba? Kaya nga siya proud na proud dun sa Safe Space Act. Na dapat walang nababastos, walang na because of gender and race, di ba? Pero sa mga ganitong usapin, dahil kakampi ni magkakakampi yung mga yan, mga pink yung mga yan, wala silang eksena. Hindi nagsasalita si Risa Ontiveros. And this is the, kung ako funder, kung ako magbibigay ng pera, putang ina. Magdalawang isip kayo. Kasi at least, you must have at least 1 or 2 advocacy that you are very, very consistent with. Diba? Si Ping Lacson, meron siyang enough formidability. Kaya di ba ilang beses tumakbo yan ng presidente? Alam niya, hindi siya mananalo. Pero meron talagang naniniwala sa kanya na talagang willing magbigay ng budget sa kanya pag tatakbo siyang presidente. Bakit? Kasi nga, na-establish niya yung kanyang before, ngayon, it's a totally different story. But before, na-establish niya yung idea na yung budget buster siya, ganyan. Mabusisi siya sa budget, yung mga ganun, etc. Until na, until na uncover yung kanyang kaplastikan sa resolution number 10, joint resolution number 10. Ayan. Itago natin sa pangalan Trillanes, nagka-PhilHealth Fund scandal, silent siya. True. So, hindi talaga siya consistent. So, parang, kung kunwari ako super yaman ako, parang, putang ina, ba't kayo boboto to? Unang-una, imposibleng manalo. Pangalawa, hindi mo alam kung ano pinaglalaban. Pero ano ba talaga pinaglalaban mo sa buhay, ate ko? Ayan. So, yung kay Vice Ganda, na eksena, nakaka-turn off. Kasi, ilang beses na ganyan si Vice Ganda, tapos mag-a-apologize si Vice Ganda, tapos, we will be better, wala din naman nag-i-improvise. Pagkatapos, si Vice pa talaga yung magde-demand ng, magko-call out ng mga politician na, we deserve better, kineso. Nothing wrong naman kasi mga public official naman yun eh. Pero kasi parang it becomes a joke na ikaw, very public ka din, ilang beses ka nang nagsasorry, ilang beses ka nang nababash tungkol dyan sa kagagahan mo, hindi ka man nag-improvise. Diba? So, ang point lang dito, Vice Ganda, sama mo na yung barkada mo si Angel Locsin, okay? Importante na maalala ninyo, at saka ni Risa Ontiveros, na huwag nyo kami tinuturuan sa politics kasi mga tatanga-tanga kayo eh. Wala man kayong alam sa politics. Wala kayong alam sa policy making. Wala kayong alam sa implementation ng policies. Panay lang kayo motherhood statement. Mukhang makabayan, mukhang concern. Pero kasi kapag hindi nyo napapaliwanag ng mahusay sa taong bayan, exactly kung sino ang kinakalaban nyo, exactly kung ano yung problema ang gusto ninyong solusyonan, that's just noise. Ayun.